I want you to hold on in your hand. I don't believe in love. The same, and everything that's in the world. Oh, in this world, it's just all over the nation. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. your radio. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City, of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group, is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isayos po ang ating orasan. Ganap na pong alas 11:01 ng magandang umaga. Mga broadcaster ng Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bangsamoro. At ngayon, narito po ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay hatid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KTIA. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang atleta at coaches mula sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at nang basila na hinggil sa umano'y hindi kanais-nais na kalagayan ng kanilang mga tinutuluyang quarters. Base sa kanilang payag, isa sa pangunahing suliranin ang hindi maayos na supply ng kuryente na nagiging sanhi ng madilim na paligid lalo na sa gabi. Dahil dito ay nababahala sila sa kanilang kaligtasan habang nananatili sa lugar. Bukod pa dito ay nirereklamo rin ang siksikan na natirahan na nakakaapekto sa kanilang pahinga o pagpapahinga at paghahanda para sa mga laban. Ayon pa sa kanila, mahalaga ang sapat na pahinga upang mapanatili ang kanilang kondisyon sa kompetisyon. Problema rin umano ang kakulangan ng tubig sa kanilang quarters. Ilan sa mga personnel na naghahanda ng pagkain ay kinailangang maghanap ng ibang mapagkukunan ng tubig upang matugunan ang kanilang pangangailangan.
Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang mga kinauukulan ukol sa naturang isyo. Sumainyo ang balita sa oras na ito at ang balitang ito ay hatid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITFIA. At aba sa radyo natin oron ni sa Mimintal Kusain at tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Ganggulan no ing tanong pamikirin sa mabago sa panundan ni kalilintan no dalapan lumadagong pamikirin sa kalilintan ingudong mga islan duwan-duwan tanudentanan udi tanong mamagayon mga guroy mga ulama pagit sang sunadakan sa bendalan sukakali mo kapan magayun dumadakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namba itadumantano makalilitad kanumadakan. Ginawa ko, ginawa ka umaras ka na rasaya ko sabab sa ilim mo ka marasayan na initanda sa pala sabab ula mapiya inipandu ulama penggulan-gulan tanon sa dunggam inisaya ginawa ka kami sa mamiki ginawa ka kami sa mamiki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Surah Al-Baqarah, verse 32 of the Holy Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. Kumusta po ang araw natin ngayon? Kumusta po ang ating mga masugid na taga-subaybay? Kumusta po ang ating mga ilaw ng tahanan? Ayan, kumusta po ang ating mga haligi ng tahanan? Kumusta po ang ating mga estudyante, yung mga nasa tertiary level na patuloy pa rin kumakayod, nakikipag-struggle sa kanilang mga eksaminasyon? Kumusta po ang tindi ng init ng araw?
Ngayon po ay araw ng Sabado. Again, narito naman po tayo sa ating programa. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head, at ng aming mga kasamahan. Welcome aboard sa ating programang Tuladan Abayanan. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong pong kakanumuron, ang inyong pong kakasakawang-kawangan. Ngayong araw ng Sabado, ay ika-11 sa buwan ng Abril or April 11, taong 2026. And as 22nd of Shawwal, year 1447, para naman po sa Hijri Islamic calendar. Sobra pong napakatindi ng init ng araw at lagi po nating pinapaalala sa programang ito na huwag po nating hayaan na mapapabayaan ang ating kalusugan. Especially sa mga ganitong araw, sa ganitong katindi ng init. Napakaalinsangan po sa labas. Yung mga ating mga biyahero dyan, huwag kalimutan magdala ng water. Yung ating mga nagtatrabaho sa construction, yan ang pinakamatindi dahil babad sila sa init ng araw, So, kung okay lang sana ay sa mga ganitong kasikatan ng araw, ay wag po sana tayo po muna ay magpahinga. So napakaganda magtrabaho tayo right after ng almusal natin, Kung tayo ay nag-aalmusal at the 6 a.m. So right after na makapagpahinga tayo about 30 minutes. So sa mga construction workers, doon po dapat ang pinakamainam na oras ng inyong pagtatrabaho. Wag po sanang ganito, dahil talaga naman pong baka po imbis na wala po tayong high blood pressure, wala tayong alta presyon, ay magkakaroon tayo dahil isa sa mga sanhi ng pagkakaroon ng alta presyon ay ito pong matinding sikat or init na nararamdaman natin. Nararamdaman natin dahil nga po sa sikat ng araw. Alright, kumusta po ang ating mga magulang dyan? Yung mga nagsisitimientong mga parents. At saka yung mga nagpapahinga na rin. Yung mga parents na nasa college level, na patuloy na kumakayod at nagkipag-struggle na rin. Para po i-guide ang kanilang mga anak, lalo pat nasa huling examination na, lalo pat nasa last quarter na ng kanilang examinasyon dahil magko-closing na. So nasa elementary and tertiary level, or what I mean is secondary level, ay karamihan po ay wala na po silang pasok. Nag-end na po ang kanilang school year. It's 12 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. Bago po tayo magpapatuloy, narito po muna ang pagbabasa ng Holy Quran. But be sure po sa lahat po ng mga nakikinig dyan na kung maaari po sana ay tayo po muna ay mag-stop o mag-pause ng ating mga trabaho. Ng ating mga ginagawa dyan, lalo pat nasa sa inyo pong pamamahay. Pwede naman kahit na, let's say, nagsasaing kayo, ay pwede rin makinig, provided na ang mata ay nasa sinasaing. Baka kasi masunog. Ang mahalaga, habang nagsasaing kayo dyan, ay narito muna ang pagbabasa natin ng Holy Quran. Narito po si Al-Qari, one of the pride of Bangsamoro, Al-Qari Imam Balbudul Basit Imam Tamara.
تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي
تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم Ayan, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Okay, yun po mga kaibigan, ang one of the pride of Bangsamoro, none other than Al-Qari, International Al-Qari Abdul Basit Imam Tamara. Ikaw ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na, rasaya ko. Oras po natin ay 23 minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga.
Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa programang Tuladan na Bayanan. Dito lamang po sa himpilan ng DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City. Ayata pa manggulan, suki ng gigit na waita. Ginawa ka, kami ay sa mamigay. Once again, Ginawa ka, mga masugid naming taga-subaybay. Both po sa pihitan ng kanilang mga radyo. ulawang ko tigal ka din, ulawang ko sabal ka din, sa ayan ka pamikir, sukapasan, nukang ihan. Okay, both sa pihitan ng kanilang mga radyo. At of course, sa mga nanonood through live streaming ng ating pong programang Tuladan a Bayanan. Alright mga kaibigan, sa kabila po ng mga matitinding krises na nararanasan ngayon ng buong mundo, especially here sa sarili nating bansa. Ito pong patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo na kung saan ay talaga naman pong malaking epekto nito, no? Sa ating pong mga mamamayan, hindi lang sa may mga wheels na sinasabi, hindi lang sa mga sasakyan, kundi pati na rin sa ating mga karaniwang mamamayan. Sa ating mga commuters, talaga naman pong aside from that petrolyo, produktong petrolyo tulad ng diesel or crudo at gasolina, ay tumaas na rin po ang mga pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kung kaya't pahirapan po ito sa ating mga mamamayan. Ilang beses ba na multiply ito pong produktong petrolyo, lalong-lala po yung diesel, yung crudo, na kung saan ay umabot na to ng mahigit na 100 piso. Imagine, from 50 plus pesos. From 40 to 50 plus pesos na sa nakalipas na mga buwan. Ngayon mga kaibigan ay umabot na ng 140 plus something. 40 something. 140 pesos. 140 plus pesos. Sa ibang lugar, dito po sa Central Mindanao mga kaibigan, ay tumaas na po talaga. May umabot na ng 150 plus. Samantala yung iba ay nasa 130 plus. At dito po sa lungsod ng Cotabato, if I'm not mistaken, ay nasa 140 plus ang produktong crudo. Ito pong diesel na tinatawag. Kaya sobrang pahirapan po sa ating mga mamamayan, lalo may mga wheels. Paano na tayo makapag-travel? Gaya ng ating nabanggit, na pag-usapan last week episode of our program, Tuladan na Bayanan. Okay lang sana tumataas yung mga ganitong produkto kung tumataas na rin ang ating mga income. Yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang offices o kung anumang trabaho yan, na may mga sweldo, sana raw kung tumataas ay sana okay lang kung tataas na rin po yung ating mga sweldo. Ano ba ang minimum wage dito po sa lungsod ng Cotabato? Nasa 400 plus, tama? Oo, 411 if I'm not mistaken. Saan po aabot? Saan po aabot yung 400 plus na yon? Almost 400 pesos lang. 11 yung minimum wage
dito po sa lungsod ng Cotabato. Napakataas po ng bilihin sa ngayon. Mataas pa nga yung petrolyo, produktong petrolyo ay nandyan pa rin yung tinatawag na inflation rate. Na talaga naman pong pahirap sa ating mga mamamayan. Nakakalungkot po talaga. Nangunguna po ang Pilipinas sa may listahan dito po especially dito po sa Southeast Asia, no? Na tumaas ito pong produktong petrolyo na kung saan po mga kaibigan ay hindi po kaila sa atin na may mga yung nangyari po dito sa lungsod ng Cotabato, no? Na wala po tayong masakyan na mga pampasadang pampublikong sasakyan, pampasadang sasakyan dahil nagkaisa po ito pong mga pampublikong sasakyan na magkaroon po ng strike, ano? Na magkaroon ng tigil pasada. Ayan po, kung saan po mga kaibigan ay isa po sa mga naging tugon ng pamahalaan ay ito pong pagkakaroon ng ayuda na 5,000 pesos sa mga tricycle drivers. Nauna rito mga kaibigan, ito pong tricycle drivers yan po sa may bayan ng Isulan, probinsya po ng Sultan Kudarat, ano? And then kamakailan nga po ay dito po sa lungsod ng Cotabato ay naganap na rin po ang pamimigay ng 5,000 pesos na ayuda para po sa mga tricycle drivers. So sana ho mga kaibigan sa mga naganap na pamimigay ng ayuda, ng cash assistance, sana ho ay nabigyan po ang lahat, ano? Yung mga driver talaga, yung totoong driver ng mga tricycles. Kasi hindi ho kaila sa atin na may mga lumalabas sa mga news feeds natin, ano? Sa social media. Na may mga nagrereklamo dahil yung iba ay hindi raw tunay na tricycle drivers. Ewan ko paano nangyari yun, ano? Sana ho ay mapatunayan niya na yun ay peke lamang, ano? Na information or lumabas sa mga media itong nabigyan yung hindi ho legit na tricycle driver. At sa katunayan ay meron pong mga nagreklamo, ano? May mga nagrereklamo o nagreklamo na sila yung totoong legit na tricycle driver dito po sa lungsod. Pero hindi sila nabigyan till now. Ewan, ano bang nangyari? Ano ba talaga? Alam natin ang mga ganyan, nakadepende po yan kung sino po yung humahawak ng ganung klaseng project, ano? Dapat ganun po, yun po ang mabusisi, ano? Nang maayos. Kawawa rin naman po yung mga dapat sana ay recipient na rin ng ganung klaseng assistance or cash assistance. Diba? So I hope na yung mga hindi po natugunan or nabigyan ay maliwanagan po yan. Mag-clear po sa kinauukulan para po maganda ang takbo. Alright, okay, it's 32 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. Gaya po ng nating naging nami-mention. Naku, sa tindi ng panahon ngayon, kumusta kayang ating mga atlet, ano? Yung ating mga manlalaro dyan po sa may Parang, sa may municipality of Parang, na kung saan sila po ang naging host municipality, naging host province. Ito po ng Maguindanao del Norte ng Barmaa Meet 2026. Ito po ng Bangsamoro Autonomous Region in Masla, Mindanao Athletic Association. Kumusta po kaya dahil sobrang napakainit po ng panahon? Sana ho yung kanilang mga leader, ano ho? Kung sino man po ay leader ng bawat delegates from 10 division
10 school divisions mula po sa rehiyon ng Bangsamoro. Sana ho ay ito po ang matindi nilang bibigyan ng pansin. Ito pong kanilang mga atleta, no? Oo, ito pong dapat laging hydrated. Lagi po silang may tubig. Oo, kasi makakaapekto po 'yan mga kaibigan sa performance nila. Oo, pag kulang po talaga sila ng water intake. Oo, bigyan pansin po sana yan, especially sa mga coaches ng different, lalo na yung mga sports na talagang nag-e-exert ng energy at saka ng pawis, ha? Talagang papawisan ka. Dapat pag pinawisan ka ng todo, ay ganun din. Dapat todo rin ang pag-inom mo ng water. So, ito po mga kaibigan, yung Barma Amit mga kaibigan, ito po ay nag-open last April 8, that was on Wednesday, tama? So, magkakaroon sila ng 10 days from April 8 to 17. April 17 po, na may theme na Stronger Together Through Sports. Na kung saan ang host po na province ay ito pong Maguindanao del Norte. Alright, sa mga nakikinig po dyan sa ating pong programa, so take note po nyo po. Ito pong mga binabanggit natin ng mga current issues. Lalo na po itong Barma Amit dahil maya-maya konti inshallah ta'ala sa ating pong Q&A portion ay dito po tayo kukuha ng ating question. Ayan, meron na po tayong clue. Ayan, napaka mapagbigay ng ating pong programa. Dahil ito po, binibigay na po natin ang pointers ng ating pong question sa ating pong question and answer portion ng ating programang Tuladan Abayanan. Muhammad Rasulullah namba itadumantano makalilitad. Ayan, marami pong salamat sa ating mga listeners. To Ma'am Saadia Adam Kanakan. Good morning, Ma'am. Alhamdulillah, tigin mapiyabon sa maya. Yata man na inukita na Batalwan Sulawas. Para mabong kalangan ng DOS. Cotabato City. Sukran. Kay Batalwan sa Lawas. Tompang Batalwan sa Lawas sa Pidtalunad, nanto na adang garamdamani na sa digad gapya imang giginawanin. At di ka nas ganin gada gapya ada to adan gadsakitin. Not feeling well. Oo, maybe ito pong epekto ito ng matinding init ng araw. Tama ba? Ayan, to Ma'am Fauzia, Assalamualaikum, tigin mapiyamaw to. Makikinag kami bunsal ka. Watching from Limbo, Sultan Kudra. Thank you so much, Ma'am Fauzia. And of course, to Sir Enoch Tapmad. Tulada na bayan ng tigin. Assalamualaikum, mapiyamaw to Ate Noor. Salam kapantigin si Kaka Roji Pai, Mangulamas, si Ate Maya, si Ate Eliza, si Pakat Sagira Ibay, si Pakat Sempoy Adam, si Kuya Haris from Ahmed, of Tenorio Awang, Dato Odin Sinswat, Maguindanao del Norte. Sukran tigin natin, miss you tigin natin, Noor. Yes, you too. Ayan, kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong pakikinig dyan? Sa napakalaki niyong speaker, ano? Diyan po sa inyong pamamahay. Nakita ko na minsan inyong speaker, eh. Yan. Malakas pa ba yan? Oo, malakas pa raw. Ayan, thank you so much sa mga Athaymin Gampong. And kasalukuyan po silang nakikinig ngayon at nanonood sa kanilang mga cellphones. And of course, the Daudasan family, especially to Ma'am and Roy Daudasan, na lagi pong andyan, lagi pong nakikipa-update. Oo, sa ating pong programang Tuladan na Bayanan. Musta po kayo dyan? Oo, sana ho ay lagi kayong okay. Oo, kahit na sobrang tindi ng init ng panahon. Ay, ang mahalaga po mga kaibigan ay naroon po ang ating faith, paniniwala na meron talagang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't mga kaibigan, ay wag po tayong mawawala ng pag-asa
sa anumang matinding dinaranas natin ngayon. Pag mayroon man tayong kalituhan sa ating mga isipan ngayon, uy, nakakalito na rin yung mga nangyayari ngayon sa sa speaking of politics, 'di ba? Oo, nakakalungkot. Nalulungkot si Babon do si Bapa. Ngayon batigin din dapat papanggulanan. Oo, magmasid po tayo. Magmasid. Lagi naman po nating ina-advise yan, magmasid. At kailangan po natin maging mahinahon. Naguguluhan kayo, naguguluhan din ako. Lahat tayo naguguluhan, Pero hindi ibig sabihin na makikisunod tayo sa agos ng gulo. Ayan. Wag po sanang ganon. So, ipanalangin natin, ipagdua, ilaman natin sa ating mga dua na ang lahat ay magiging okay, inshallah ta'ala. Ang lahat ay magiging maliwanag na rin dahil sa bawat madilim ay merong maliwanag na dumarating. Fa inna ma'al usri yusra. Napaka-ganda po ng verse na yan, So, sa bawat kahirapan, merong darating na kaginhawaan. So, yan. Wag po natin yan wag po natin yan kalimutan, 'di ba? Oo, wag natin kalimutan na nandyan lagi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ang lahat ng ito ay plano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya marapat lamang na atin itong tanggapin ng maayos. Itong krisis dito sa Bangsamoro, krisis sa larangan ng produktong petrolyo, ayan, krisis sa bulsa. Oo, sabi nila. Ayan. Oo, ang mahalaga, meron kang pamilya na laging nakakaunawa sa'yo. Na sa bawat pag-uwi mo ng bahay, pag ikaw yung breadwinner, pag ikaw yung kumakayod, merong nag-aantay sa'yo na immediate family mo na laging andyan. Nakikita mo lagi. Pag meron kang mga anak, nandun yung magandang relasyon. Alalahanin natin ang pinaka-smallest unit ng dito po sa ating ng community ay ito pong family. Ayan ang ating pamilya. So nagsisimula ho ang lahat kung papaano natin hahawakan, papaano natin i-guide ang ating sariling pamilya. Pag nagkakaisa at nagkakaunawaan ang family, hindi po uobra ang krisis dito sa Bangsamoro, dito sa Pilipinas o sa buong mundo. 'Di ba? Oo, nandun pa rin yung ibang kaligayahan. Pag meron kang mabuting asawa, pag meron kang faithful na asawa, meron kang asawa na maganda ang kanyang ibada at iman, nasa ayos, ay yun po ang pinakamagandang biyaya or gift from Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's 42 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Excited na ba ang lahat sa ating question and answer? But bago po ang lahat, dadako muna tayo sa ating tips portion. Okay, alam nyo ba mga kaibigan na ang tindi ng init na araw na ito ay nagiging cause ito ng stroke, Kahit wala po tayong tinatawag na laging high blood or laging hypertension, ay nakakasanhi ito ng stroke. Ito pong matinding init ng araw. Oo, kaya mga kaibigan, marapat lamang na i-observe po natin ang ating
ang ating kalusugan. Lalong-lalo na ngayon na napakainit po ng sikat ng araw. Upang makaiwas po sa tinatawag na stroke, mahalagang panatilihin ang healthy lifestyle. So, unang-una po mga kaibigan, kontrolin po ang tinatawag na blood pressure. Yan. Lagi kayong magpa-BP. Kahit hindi po kayo high blood, Hindi ibig sabihin na yung mga high blood lamang, may mga hypertension lamang, ito pong nagpapa-BP lagi, Kahit lagaliin po natin yan. So, unang gawin natin para makaiwas ng tinatawag na stroke ay kontrolin po ang blood pressure. Ang high blood pressure ang pangunahing sanhi ng stroke. Ang regular itong magpatingin, Regular na magpatingin at uminom ng gamot kung inirereseta ng doktor. Ayan, pangalawang mga kaibigan, na tip natin, tamang diet at nutrition. Uy, alam nyo, yung pag pumasok ang pag nabanggit ang tinatawag na diet, iba yung nasa isip kalimitan natin Yung control sa pagkain or di kaya hindi na kumakain. Hindi na yung diet, Ang tawag doon, pag-skip na ng meals na kung saan matindi yun ang effect sa ating kalusugan. So, ang tamang diet at nutrisyon na tinatawag dapat nating isaalang-alang. Bawasan ang maaalat na pagkain upang hindi tumaas ang presyon. Ayan, yung mga maaalat, matimos. So, iwasan ang mga matataba, ito na, at mamantikang pagkain para maiwasan ang mataas na kolesterol na nagbabara sa ugat. So, yun po ang nagkapagkakaroon usually ng pagbara sa ugat dahil sa ating mga taba. So, pag may mga taba, ibig sabihin mataas po yan ang ating kolesterol. So, kumain ng mas maraming gulay at prutas. Ang tanong, ang mahal daw ng prutas. So, pwede tayong magtanim ng ating sariling prutas sa ating mga sariling bakuran. At pwede rin tayong magtanim, lalo na yung gulay. Madaling itanim lamang, lalo na yung mga green leafy. Green leafy vegetables po, tulad ng kamote tops, tulad ng alugbate. Yung mga tigilan ni asaluyot, kusang yan, kusang tumutubo yan, lalo na't umuulan, sa aming bakuran, meron pa ring tumubo doon na wild saluyot. Lagi namin yun ginugulay. Masarap yun at marami pong vitamina ang dulot nun. And then, pangatlo mga kaibigan, ito pong tinatawag na regular exercise. So, maglaan ng kahit 30 minutes na brisk walking o moderate exercise araw-araw po yan upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Alam nyo, mayroon din tayong mindset. Hindi po maiwasan yung mindset ng Bangsamoro, ng Filipino, na ako sobra pa sa exercise, sasabihin sa sarili, ako sobra pa sa exercise ang ginagawa ko dahil ang dami kong ginagawa na gawaing bahay. Magkaiba po yun. Minsan, yung paglalaban na yan, hindi tayo nakakaupo dyan ng maayos. So, hindi po yun form ng exercise. Ang exercise po mga kaibigan ay talaga pong gumagalaw ang buong katawan. Hindi yung kamay lamang ang gumagalaw. 'Di ba? So, yun ang proper exercise. Hindi po exercise yung proper exercise yung mga sinasabi ninyo na occupied kayo sa trabaho or gawaing bahay. Hindi po yung proper exercise na tinatawag. Alright, pang-5 or pang-4, itigil ang paninigarilyo. Ayan na. Yung iba, nahihirapan talaga paano to itigil, Ang hirap daw. Pero meron akong kilala na nakayanan niya itigil ang paninigarilyo. Ang naging substitute noon ay candy. And then, kalaunan ay ayaw na niya ng candy hanggang sa natutunan na niyang hindi na hinahanap-hanap. Ito pong sigarilyo. Ang nicotine po mga kaibigan sa sigarilyo ay masama ho sa ugat. Tandaan, ang nicotine ng sigarilyo ay masama ho sa ugat at nagpapataas ng panganib ng stroke. Ayan. So, ibig sabihin, nakakabara yan ang ating mga ugat. So, yun, mataas po ang tsansa
na magkaroon ng stroke. And then next mga kaibigan, limitahan o pamahalaan ng panatilihin po na normal ang sugar level. Yan, para po maiwasan ng diabetes. So, kailangan yung diabetes at cholesterol, dapat lagi natin yan mamomonitor. Yung ating sugar o level ng ating blood sugar at cholesterol, dapat laging nasa normal level. Dapat lagi tayong nakatutog dyan. Okay, next mga kaibigan, panatilihin din ang tamang timbang. Ayan, ang dami hong sumobra dyan ng timbang. So, i-research nyo po mga kaibigan, ito pong tamang height at tamang timbang. Kung gaano ka katangkad, gaano ka kababa, ay dapat, meron yan dapat na exact kung ano yung tamang timbang. Nakadepende doon sa tangkad mo. Ayan. So, iwasan ang pagiging sobrang taba or obese na tinatawag dahil nagpapataas ito, of course, ng panganib sa iba't ibang sakit. So, usually, yung mga matataba, yan po sila ang may mga maraming nararamdaman daw na sakit. Iba't ibang klase, panganib sa iba't ibang klaseng sakit ang kanilang mararamdaman. So, ayun ho, meron po yung kaukulang sakto na kaukulang timbang kung gaano kakatangkad. Yung height mo ay ganun din dapat. May standard na dapat na magiging timbang ng isang tao. Next one mga kaibigan, iwasan ng stress at magpahinga. So, wag po mag-overthink. Alalahanin ang pag-overthink. Nagkakaroon po tayo niyan ng anxiety. Alam nyo, yung anxiety or stress, silent killer yan eh. Hindi natin alam na pag meron tayo niyan ay yan po ay tawag nito nang aakit na magkaroon tayo ng sakit kahit wala tayong sakit. Pag nakaramdam tayo ng matinding stress at pag hindi tayo nagpapahinga sa tamang oras. So, sa pagpapahinga na tinatawag, mga kaibigan, ay nandun po ang tinatawag na pagtulog ng sapat na oras. Mag-relax para hindi tumaas ang blood pressure. Matulog. Speaking of matulog ng sapat na oras, ito po yung kalimitan na problema natin ngayon. Problema natin hindi lang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga matatanda. Pati sa mga sa mga younger. 'Di ba? Hindi natutulog ng tamang oras. Ano bang tamang oras? Laging pinapaalala ng programang ito, ng tamang oras ay 10 o'clock dapat hinakahilata na o tulog na ang ating katawang lupa. Ayan. Dahil dyan po nag-i-start mga kaibigan na nag-regenerate, nagre-recharge yung ating katawan at 10 o'clock. So, pag lagi nating ginagawa na late tayong natutulog, may tendency na talagang madali lamang tayo kapitan ng sakit. So, try to research that mga kaibigan na yung wasto at tamang pagtulog. Kung ano ba talaga dapat, anong oras na tayo dapat na matulog. O, diba? Lagi nabanggit din natin minsan sa programang ito na pag ang tingnan natin yung oras ng, saktong oras ng wakto na tinatawag, yung pagsambayang or pagsala. The 5 times prayer, diba? O kung ating iisipin, at 4:30 in the morning, so Fajr time. Pag tayo ay natulog ng maayos, ng maaga, right after our praying Isha, diba 7 o'clock yan. So pag right after Isha, magiging 8 o'clock. So pag okay na ang lahat at ready na kayo matulog niya, napakaganda po ng gising natin at 4 in the morning. So napakaganda po niyan. Hindi po tayo mahirapan sa pag-perform natin ng prayer na Fajr, diba? So imagine, ang inyong tulog ay makukumpleto, 8 hours po.
So, tingnan nyo ang hikmah or wisdom sa paggising ng Fajr. Pag natulog ka ng maayos, so, hindi ho ginawang 9 o'clock yung Isha. Kasi pag ginawa yun, may tendency na 10 o'clock ka matutulog or 11 o'clock ka matutulog. So, ginawang 7 o'clock. Tingnan mo ang oras between the Isha prayer and Fajr prayer. Tingnan mo ang wisdom na makukuha dyan. Makukumpleto natin yung 8 hours na need po ng ating katawan na tulog. Hindi 3 hours. Alalahanin nyo na ang 10 o'clock, dyan po nag-i-start ang pagre-recharge ng ating pong katawan. So, pag late po tayo matulog, magma-malfunction po ang iba't ibang organs ng ating buong katawan. Pag nag-malfunction po yan, may tendency na madaling kapitan po ng sakit. O, diba? So, kaya magtataka na lamang tayo, bakit at the age of 20, at the age of 30, bakit nararamdaman ko na ang ganitong klaseng sakit? Hindi mo alam, nasa iyong habit sa pagtulog, doon mo yun nakukuha. Yun po yung malimit na problema natin ngayon sa ating mga kabataan. Hindi po talaga exact wasto. Ito pong kanilang bedtime na tinatawag. Kaya nakakalungkot po. Nakakalungkot. Sana ho sa mga magulang, bigyan pong pansin natin yan dahil hindi po abutin ng 30 years old yung ating mga anak, magkakaroon na sila ng chronic disease na tinatawag. Na kung saan magtataka na lamang kayo, bakit yung anak ko nasa 20s pa lang, may sakit na, ng sakit ng pang senior citizen. O mas malakas pa yung inyong mga lolo't lola. O sa inyo na bago pa lamang kayo dito sa mundo. Dahil po dyan mga kaibigan, one of the factor, ayan pong hindi po kompleto ang tulog. Laging late ang pagtulog sa gabi. And then next mga kaibigan ay itong tinatawag na regular check-up. Yan, last but not the least, regular check-up. It doesn't mean na pag may sakit lamang kayo nagpapa-check-up. Kung kinakailangan every year po yan, magpapa-general check-up po tayo mga kaibigan. Alright. Magpatingin sa doktor, lalo na kung may history ng sakit sa puso o stroke sa pamilya. Okay, I hope na may natutunan po tayo sa ating pong naibahaging tips para po sa programang ito ng ating himpilan na ang Tulada na Bayanan. So maraming salamat sa mga Bandaw family, especially to Sir Macmod sa pagparamdam. Thank you so much. And of course to Sir Loverboy, tama ka raw, sobra daw hindi raw magkasya ang ang pera, ang laman ng bulsa. Dahil tumaas daw ang lahat ng bilihin, lahat ng mga expenses, pangangailangan, yung basic needs natin. Ayan po. Tumaas na halos lahat, no? Pero yung ating mga sweldo, ang ating mga kita, ang ating mga income, as is pa rin. Nakakalungkot talaga. Oo, kumbaga, balabalada na migkapulo. Yabudag kapulo, supantiali. Nakakalungkot, ano? Alright, it's 4 minutes na lamang bago sumapit ang alas 11 ng magandang umaga. At ito po mga kaibigan, ito po ang ating question. Ready na? Ready na ba ang ating mga listeners? So alam nyo na ba yung ating hotline number? Dahil ang number natin noon ay hindi na po gumagana. May bago po tayong number sa ating text line o sa ating text line ng programang Tuladan Bayanan. So ito po ang ating bagong number, 0930 252 3488. Again, 0930 252-3488. Yan po yung bago nating hotline number sa programang Tuladan Bayanan. So our first question goes like this. Diba binigay natin kanina yung ating pointer? Yung ating pong pointer sa ating question and answer portion ng programang ito. Ginawa ko
Ayan, bago ang lahat, thank you so much to sa Sir Ismail Sanday. Assalamualaikum atigin ate, mapia mode 2. Shout out tigin. Oo, paki-shout out po from Matanog to Sir Ismail Sanday. At saka sa lahat po ng mga Sanday family. Oo, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga po. Magandang tanghali sa ating lahat. Okay, our question is, unang question natin, ano ba ang ibig sabihin ng ang abbreviation na Barmaa. Ano ba ibig sabihin ng Barmaa? Alam na natin yung BARMM dahil Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero ano bang yung dalawang letter A? So ang Barmaa meet ngayon mga kaibigan ay nag-range siya from April 8 to 17. Ibig sabihin, ang last ho ay 17. This coming April 17, that will be on Friday, inshallah ta'ala. So, ibig sabihin, 10 days activities po yan. Okay, so, ayan. Ano bang ibig sabihin ng Barmaa? Abbreviated letter na Barmaa. Binigyan ko na kayo ng una. So, yung dalawa na lang. So, binanggit natin yun kung nakinig lamang kayo sa ating unang tawag nito. Sa mga una nating nabanggit, right after our pagpapakilala sa programang ito, nabanggit natin yun, So, na ito po isa sa ating mga sa ating mga tip sa ating mga question. Naku, walang may alam. So pass na dahil ang oras natin ay magto-12 na. So wag po tawag nito. Wag po nating kaligtaan na tanghali na. So asang tanghali, ano bang pinakamahalagang oras? Ang pag-perform ng prayer, ng duhur prayer. So wag po nating kalimutan 'yan. So before that, ito wala na talagang nakakuha ng exact answer. Sabi pa ni Ma'am Noraida, ako tigin Ma'am Nor, nasa tabi ko na ang tubig na malamig. Lagi po akong nagpapabipi at umiinom ng may maintenance na bala dito na amlodipine. Amlodipine. Maintenance niya ng high blood. Nako. Ayan. Ayan, wala pong nakakuha ng Barmaa kung kaya't so i-reveal na po natin dahil wala pong nakakuha. May kulang ho kay Sir Bukhari. Meron hong kulang. So ganito na lang. Open pa rin ang ating question, ang ating tawag nito, ang ating sagot. So, dadako na tayo sa pangalawang sagot, question. So, ang pangalawang question natin, anong host province ngayon ng Barmaa? Barmaa Meet 2026. Ano ba ang host province? Province ang tinatanong hindi municipality. So, ano bang probinsya ngayon kung saan na-held ito pong Barmaa? So, it's a bonus question para po sa inyong lahat. Sabi pa ni Ma'am Umu Uthaymin, may handa na po ang maraming inuumi na tubig. Ilang galon ba yung nasa tabi nyo? Ayan, congratulations, Sir Bukhari AJ, you got the correct answer. Kayo po ay nauna. Marami po ang nakakuha, ang host na province, mga kaibigan. Ayan, congratulations. Sa comment section natin, ang nakakuha si Sir Bukhari AJ. And then sa text line, nauna po si Ma'am Noraida Udasan. So, the correct answer is Maguindanao del Norte. Particular dyan po sa Municipality of Parang.
Oo, yan po yung, pasensya na Ma'am Sads, nauna na po ang iba. Oo, ngayon lang dumating ako. Kasi kitang-kita ko yung sino ang nauna. Kasi talagang nakamonitor ako. Pasensya na rin Ma'am Sembay, nauna na po si Sir Bukhari AG. So congratulations Sir Bukhari and Ma'am Noraida Udasan para po sa tumataginting na 50 pesos load. Ayan, thank you very much sa lahat po ng mga hindi pinalad. Better luck next time inshallah ta'ala. Next episode po ng ating programang Tuladan na Bayanan. Maraming pong salamat sa pagtutok. Balasang kanuno Allah subhanahu wa ta'ala. Alright, wala na tayong oras. Talagang lumampas na tayo ng 2 minuto. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na Sabado. That will be on April 18, 2026. At yan, sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head, at sa ngalan po ng aming mga kasamahan sa himpilang ito ng DXTC 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. At sa ngalan po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ako po si radyo natin Oronisa Mintal Cusin, ang ini pong kakasakawang-kawagan, kakanuron, na nag-iwan po sa atin ng kasabihan. Huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Masalama, wabillahi taufiq, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Na ba makikinig ka nun? Kanunin ang suwara ko kagumadumas. Timpo nung kapamili unti ni saligan. Kano dala pa aping batan. Dala pa aping batan. Kano gudin dun o di tano mamagayo. Saganggulan no ing tanong pamikirin sa mabago sa panundan ni kalilintan no dalapan lumadago pamikirin sa kalilintan ingudong mga islan duwan-duwan tanudin tanan udi tanon mamagayong mga guroy mga ulama pagit sang sunadakan sa radyo natin, radyo natin. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company.